Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At Happy Father's Day po sa ating lahat at sa mga dakila at mga bayani nating mga father, mga magulang. Happy Father's Day po sa ating lahat. Mabuhay po kayo. At mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Senator Jinggoy Estrada. Talagang lalabas po talaga ang katotohanan. Hindi po ba? Kaya nga hindi natakot magpakulong si Jinggoy Estrada dahil alam niya sa sarili niya na wala siyang malalaking insertion. Wala siyang insertion na bilyon-bilyon at mga allocables. Wala. Kaya nga malakas ang loob niyang magpakulong. Hindi po ba? At ngayon, mukhang lumalabas na po yata ang katotohanan. Dito po kay Jinggoy, mukhang na-frame up lang siya. Mukhang na-political lang po talaga. Dahil nga po, kailangan po iligtas nila ang grupo ni Lupin. At kailangan ituro yung mga kalaban nila sa politika. Hindi kaya? Ito po, umpisahan na po natin pakinggan ito at panuorin, mga kababayan. Tila safe na si Senator Jinggoy Estrada sa flood control scandal. Wala raw kasing dokumento na magpapatunay sa aligasyong sangkot siya sa maanumalyang insertions sa 2025 budget. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Walang pinasok na amendments o insertions si Senador Jinggoy Estrada noong Bicameral Conference Committee meetings para sa 2025 national budget. Yan ang tugon ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office sa subpoena ducis tecum ng Office of the Ombudsman. Ayon kay LBRMO Director General Irene Palanca, walang legislative record o anumang official document na direktang nag-uugnay kay Senador Jinggoy sa anumang pagbabago sa 2025 General Appropriations Act. Dagdag ni Palanca na anumang amendments ng mga senador ay kinoconsolidate ng Senate Committee on Finance na siyang tatalakayin sa plenaryo. At kapag naaprubahan na niya sa plenaryo ang consolidated amendments, ay hindi ito attributed sa sino mang senador kundi sa Senado bilang institusyon. Suportado naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang tugon ng LBRMO sa Ombudsman. Giit ni Lacson, hindi si Senador Jinggoy ang nasa likod ng appropriations para sa ilang flood control project sa ilalim ng aprobadong 2025 national budget. Bahagian niya ito ng kontrobersyal na 142 billion peso insertions na di umano'y ginawa ni former Senate President Chis Escudero sa small group BICAM nang bumisita siya sa Kamara Nobyembre ng 2024. Unang inilabas ng Politico.com ang screenshot na kuha ng CCTV sa Kamara ng pagbisita ni Escudero at 30 ng Nobyembre 2024 na isang holiday. Idinipensa ni Escudero na bahagi ng kanyang pagbisita noon ay para tiyaking maayos ang lagay ng mga staff ng BICAM Committee na inaayos ang disagreeing provisions ng bersyon ng Senado at ng Kamara. Una nang sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa isa sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na isa umano si Estrada sa tumanggap ng 25% na kickback mula sa halos 2 bilyong pisong halaga ng flood control projects. Dati na ring pinabulaanan ni Senador Jinggoy ang pagkakasangkot niya umano sa iskandalo. Para sa agenda. Nakita niyo pa mga kababayan? Sino po paniniwalaan natin? Yung dokumento na wala pong insertion na pinasok si Senator Jinggoy. Pero pagdating po dito kay Bernardo, meron daw pong komisyon. Paano ka magkakaroon ng komisyon kung wala ka namang proyekto o insertion na kinuha na budget para sa iyong opisina? Para dito sa malawakang korupsyon ng flood control. At nakapagtataka, nung panahon na yon ay si Chis Escudero ang Senate President. At siya po halos ang umiikot, hindi po ba hanggang sa Kongreso. Bakit si Chis Escudero ay wala na po yatang kaso sa napakaraming mga insertion na ginawa nila sa BICAM? Hindi po ba? Na mga naisingit na mga isang damukal na insertion at inilagay sa mga unprogrammed appropriation. Bakit po nawala na yata si Escudero at si Villanueva sa issue ng flood control, corruption? Bakit kaya?
Kaya nga sinasabi natin, mga kababayan, si Jinggoy, hindi maglalakas loob yan na magpakulong. Logic. Lagyan natin ng logic. Nakita nyo po, si Jinggoy, hindi natakot makulong. Lalong-lalo nung napalitan ng liderato ng mga Judas at grupo ni Lupin, di umano. Hindi po ba? Kinasuhan siya mabilis. Plunder agad. Hindi siya natakot magpakulong. At hindi siya nag-over the bakod. Hindi siya lumipat dito sa grupo ng Maleta Gangs, di umano. Mas ninais niyang manindigan at magpakulong dahil wala siyang malalaking insertion. At ito'y recorded. Pinatunayan mismo sa Senado at mismo si Pampilo Lacson na nagsabi, hindi sa kanya at wala siyang malalaking insertion. Manapa si Escudero, maraming alam, lalong-lalo sa malawakang korupsyon. Si Escudero. At siyempre, mawawala ba si Gatchalian dyan? Si Gatchalian ang may hawak ng finance sa Senado at sa panahon din ni Grace po, sila. Hindi po ba? Kaya nga malinis siya sa 2025 budget, lalo-lalo sa insertion, si Jinggoy. Bakit nakapagtataka, di po ba? Bakit siya nakakulong? Bakit? Kasi sumama siya at hindi siya pumunta sa grupo ng mga ulupong, di umano. Sumama siya kila Senate President Alan Peter Cayetano, kila Senator Marcoleta, kila Robin Hood, at doon po sa dating 13, na ngayon po ay 11 na lang dahil dalawa ang naghudas. Hindi po ba? Nanindigan siya dahil gusto rin ni Senator Jinggoy na matukoy na ang totoo at kung sino ang lupin, pinakamalaking ulo na lupin sa kasaysayan ng ating bansa, lalong-lalo sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Hindi po ba? At diyan ka magtataka. Si Jinggoy, napakalakas ng loob, nagpakulong. Dahil pwede naman siyang hindi makulong. Bakit po? Sumama lang siya sa grupo ng mga ulupong. Hindi na siya makukulong. Kung meron talaga siyang issue at meron siyang recorded, naka-record na insertion. Katulad yata nila Villanueva at Escudero. Mukha yatang merong malalaking insertion at maleta di umano. Kaya hindi sila nanindigan para sa tama. Dahil alam yata nila sa sarili nila, si Escudero at si Villanueva, na meron silang malalaking insertion ng flood control. Hindi kaya? Kaya napakadaling tumawid bakod. At ngayon ay hindi na po sila binabanggit. Nakakasuhan yata ng ombudsman. Nakapagtataka. Kaya nga po mga kababayan, kaya nga ito si Jinggoy, lalabas at lalabas po talaga eh. Dahil, madali naman para kay Jinggoy lumipat eh. Bakit po? Kung yung kapatid nga niya, lumipat, hindi siya sinamahan, sumama sa mga Maleta Gangs, di umano, yung kapatid niya, si JB. Ano nga iniisipin mo? Di si JB, sumama rito, protektado siya. Ano ibig sabihin? Meron din siya. Kaya, di umano, na malalaking insertion, flood control scandal. Hindi po ba? Kaya bibiliban mo si Estrade. Bibilib ka kay Jinggoy. Kasi naging aral na rin sa kanya yan eh. Dahil nasangkot din siya sa mga anomalya ng korupsyon. Hindi po ba, nung panahon ng PDAP ni Pinoy, siyempre magiging aral na sa kanya yan. Di po ba? Kaya ngayon, nung panahon ngayon, na grabe ang nakawan ni Lupin, isa na ring aral sa kanya yan. Dahil misa na nangyari sa buhay niya yan. At baka yan ay naging aral sa kanya na hindi niya na ito uulitin, di umano. Hindi po ba? Kaya nakita niyo po, yung mga dokumento
na ipinalalabas mismo sa Senado, lalong-lalo sa mga politiko na humihingi ng mga insertion para magkaroon sila ng budget sa kanilang mga programa di umano. Wala po silang makita kay Estrada Jinggoy. Kaya mga kababayan, makakalaya yan. Darating ang panahon, mapalitan lang ang administrasyon at mawala sa panunungkulan si Lupin na tinatawag din bangag na kanyang ate, makakalaya po yan si Jinggoy. Lalong-lalo na kung mga dokumento, papel ay wala naman siya na malalaking insertion na daan-daang bilyon. Hindi po ba? Dadating po ang panahon, makakalusot po yan. Hindi po ba? Dahil ngayon po ay kailangan po nila na ipakita sa taong bayan na meron silang ipinakukulong. Kaya nahandyan po si Jinggoy para ipakita. Dahil nga naman, pagka si Jinggoy ang sinabi mo magnanakaw, ay madaling maniwala ang taong bayan dahil meron na po siyang record nung panahon ng PIDAP. Hindi po ba? Kaya isa rin po yung pamamaraan nila di umano. Dahil nga po ang ating bayan ay ginawa na pong sindikato at ginawa na po nilang gatasan. At ang nakakalungkot, wala na pong tagapagtanggol na pinag-aral natin, pinasusweldo, binibigyan ng allowance, binibigyan ng pension, lahat na po binibigay natin pabor sa mga pinag-aral natin ng ating buwis, ang tagapagbantay natin. Pero ngayon, iba na po ang binabantayan nila. Ang mga magnanakaw na, di umano. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kababayan at darating naman po ang panahon na itong si Estrada ay malilinis niya rin ang kanyang kaso na ginawa po nila Boying. Hindi po ba? Ingat-ingat po, Senator Jinggoy. Talagang ganun po eh. Nalagay po kasi kayo sa katotohanan na kailangan panagutin ang malawak ang korupsyon ng flood control. Kaya po kayo ay nahandyan dahil din sa flood control. Sa inyo binigay yung ginawa nilang pagnanakaw, sa inyo dinala at kayo ang pinagbintangan. Hindi kaya. Ingat-ingat po mga kababayan at maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po. Thank you po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Ani Jo. Kay Mary Natividad Blinder from Netherlands. Gay at Siena. Tatay Nick from Toronto, Canada. Nancy Lumampaw. Balance Vision TV. Jesus Valdepena. Rolando Guerrero. Mila Yi. Felipe Shapno from Texas, USA. Rolando Timbol from Alberta, Canada. Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA. Arthur Estraniero from USA. Randy Crispino from Pasig. Mika Ligaspi. Tessie Mantilla from Kuwait. Romulo Di Binagracia from Bacolod City. At Frank Zamora from California, USA. Kingston from Hong Kong. Jake Yahut from California, USA. Gina Ray from Berlin, Germany. At Julieta Silona from Sydney, Australia. Thank you po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At tis-tis lang po tayo. At ingat-ingat po. Bye-bye.